Araw-araw, naglalakad itong si Mark patungo sa kanyang pinapasukang trabaho bilang isang salesman. Matapos kasi siyang mag-aral ng high school ay hindi na siya nagpatuloy pa sa kolehiyo dahil sa hirap ng buhay sa kanilang pamilya noon. Isang magsasaka lamang ang kanyang mga magulang, kaya naman naisipan ni Mark na magtungo na lamang sa syudad para makipagsapalaran. At heto nga, natanggap siya bilang isang sales agent ng mga sasakyan. Hindi na ito pinakawalan pa ni Mark dahil nagustuhan niya rin ang trabahong ito at higit sa lahat kapag nakabenta siya ng sasakyan ay siguradong malaki ang matanggap nitong incentives. Nagpatuloy lamang si Mark sa pagtatrabaho at sa tuwing sweldo nito lagi siyang nagpapadala ng pera sa kanyang pamilya sa probinsya. Isang araw noon, may isang dalaga na gustong bumili ng sasakyan. Sa itsura pa lamang nito ay halatang mukhang mayaman na sa buhay. "Good morning, ma'am. Welcome po sa aming kumpanya. And you are welcome po dito. May napili po ba kayong sasakyan na gusto niyong bilhin?" Kuya, ito ang napili kong sasakyan. How much is this? Honda Civic hatchback. Ma'am, nasa 1.3 to 1.5 million po ito. Oh, I like this car. Gusto ko siyang bilhin ngayon pero ikaw ang maghati ng sasakyan na ito sa aming bahay. Ayos lang ba sa'yo, kuya? Ma'am, sige po, wala pong problema sa akin yun. Labis ang sayang naramdaman ni Mark dahil sa nakabenta naman siya ng sasakyan at isa itong blessing para sa kanya at muli na naman siyang makapagpadala ng pera sa kanilang probinsya. Hinatid ng binata ang sasakyan sa bahay ng mayamang dalaga. Hindi siya makapaniwala na sobrang mayaman talaga ang babaeng ito. And you are? Ma'am, tawagan niyo po akong Mark Mendez. Anyway, Mark, ako nga pala si Josephine. Maraming salamat nga pala sa paghatid mo sa sasakyan na ito. Wala po problema, ma'am. Ako nga po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil bumili kayo ng sasakyan at malaking tulong po ito sa akin. By the way, Mr. Mark, may isang bagay sana akong i-request mula sa'yo. Since naman na marunong kang mag-drive, what if kukunin kitang part-time driver ko after work mo or your free time? Talaga po, Ma'am Josephine? Oo naman, Mr. Mark. Samahan mo lang ako sa mga lakad ko with my friends. Isang anak mayaman itong si Josephine at dahil mapera nga ang kanyang ama, lahat ng kanyang gusto ay nakukuha nito. Hang out with friends, yan palagi ang kanyang ginagawa. Minsan, hindi na nito inasikaso ang kanyang pag-aaral dahil nga sa mapera naman ang kanyang ama ay okay lang sa kanya ito. Isang araw noon habang nasa bar ang magkaibigan. Josephine, alam mo, type ko yung driver mo. Guwapo at makisig. Wala ba siyang sabit girl? Saad naman ng kanyang kaibigan. Ano ka ba, Jane? Talaga bang gusto mo si Mark? Oo naman. Hindi ako tumitingin sa kung anong itsura niya. Basta, type ko siya. Jane, wag na siya. Humanap ka na lang ng ibang lalaki. Dahil kahit ko nga siya kinuha bilang driver ko ay dahil sa gwapo siya. Sige na nga, Josephine. Wala naman akong magagawa kung may gusto kang isang bagay, di ba? Ikaw pa ang malakas eh. Kahit magkaibigan sina Jane, ayaw na Josephine na kung anong meron sa kanya ay makuha rin ni Jane dahil ayaw niyang malamangan siya ng iba. Pauwi na itong sina Mark at Josephine. Habang nagmamaneho ang lalaki, bigla siyang nilapitan ni Josephine. Mark, alam mo, gwapo ka talaga. Mukhang type na nga kita eh. Ma'am Josephine, lasing pulata kayo eh. Kaya mo yan nasabi sa akin. No, Mark, it's true. Gusto kita. Pero ma'am, hindi po tayo bagay. Isa kang anak mayaman at ako naman, driver mo lang. Look, Mark, ayaw mo ba sa akin? Maganda naman ako. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. O naman ma'am, maganda po kayo pero wala pong hindi magusto sa inyo. Pero ano lamang sasabihin ng daddy mo kapag malaman niya na pumatol ka sa lalaking mahirap? Mark, pwede namang secret lang natin ito, hindi ba? Na magkasintahan tayo. Bigla siyang hinawakan ng dalaga at humalik ito sa kanyang labi. Kaya naman, itinabi na lamang ni Mark ang sasakyan.
Pinigilan niyang kanyang sarili subalit hindi niya kaya. Napasunod na lamang siya sa kanyang nararamdaman. Pero mabuti na lamang at hanggang halik lamang ang nangyari sa kanilang dalawa dahil iginagalang pa rin niya ang kanyang amo dahil nga sa lasing na ito. Nakatulog ang dalaga dulot ng kalasingan kasama ng mga kaibigan. Samantalang nagpatuloy naman itong si Mark sa pagbiyahe hanggang sa maihatid nito ang dalaga sa kanilang bahay. Sa labas ng pintuan, nakita niya ang isang matandang lalaki. Tila ang kanyang ama ito na naghihintay sa pag-uwi ng kanyang anak. "Sir, magandang gabi po. Pasensya na kayo. Nagkaroon kasi sila ng libangan ng mga kaibigan niya." "Naku iho, maraming salamat sa paghatid mo sa anak ko. Pasensya ka na sa kanya ha. Ganyan talaga siya eh." "Walang anuman po yun sir. Tungkulin ko pong ihatid ang iyong anak." Nagpatuloy si Mark sa pagtrabaho bilang salesman at driver ni Josephine. Ilang buwan ang lumipas sa panay laging magkasama ng dalawa. Hindi inasahan ni Mark na magkaroon siya ng pagtingin sa dalaga at gusto niyang ipaalam sa dalaga ang kanyang nararamdaman dito. Isang araw noon habang may pagkakataon, naglakas loob itong si Mark na ipagtapat sa dalaga kung anuman ang kanyang nararamdaman. "Ma'am Josephine, hindi ko alam. Naguluhan ako pero sa halos araw-araw natin magkasama, bahala na basta gusto kong ipagtapat sa iyo na gusto kita. Mahal na yata kita Ma'am Josephine at yung mga pinakita mo sa akin noon na parang gusto mo na ako, hindi ba?" Ha? Ano ka ba, Mark? Yung time na may nangyari sa atin sa loob ng kotse, dala lang yun ng kalasingan ko. And take note, Mark, wala akong gusto sa'yo. Ako? Papato sa isang hamak na salesman? Isang probinsyano? No! Ang cheap ko naman para pumato sa'yo. Ginawa ko lang yun dahil ayaw kong mapunta ka sa mga kaibigan kong patay na patay sa'yo. At baka bigla kang yumaman dahil sa kaibigan ko. Kaya hindi ako pumayag na magkakilala kayong dalawa. Napakaswerte mo naman kung mangyari iyon. Hindi matanggap ni Mark na pinaglaruan lang pala siya ni Josephine. Nasaktan siya sa ginawang iyon ng babae kasi siya ang unang babae na patibok sa kanyang puso. Ngunit nagkamali siya sa dalaga. Kaya naman hindi na pumasok bilang driver itong si Mark, sa halip nag-focus na lamang ito sa pagbebenta bilang isang salesman dahil hindi matatanggi na magaling ito pagdating sa pagbebenta ng sasakyan. Isang araw noon, bigla na lamang nagulat itong si Mark dahil may isang customer na pamilyar sa kanya. Walang iba kundi si Jane, ang kaibigan ng kanyang among si Josephine. "Good morning ma'am. May gusto po ba kayong bibilhing sasakyan?" Sir, hindi ba kayo yung driver noon ni Josephine? "Opo ma'am, pero may mga bagay talaga na dapat nating pagtuunan ng pansin." May nasabi ba si Josephine tungkol sa akin? "Wala naman po ma'am. Isa lang po ang natandaan ko. Ayaw niyang mahigitan siya lalo na sa mga bagay na meron siya." Honestly, Mark, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kita, Mark, noon pa man. Pero wala akong pakialam kung ano man ang trabaho mo at kung anong meron ka. Pero nahalata ko nga na pinipigilan ako ni Josephine na mas lalo tayong magkakilala. Ma'am, baka po'y nabibigla lamang kayo sa akin." Hindi, Mark. Nakakahiya man na ako pa mismo ang lumapit at nagtapat sa'yo. Pero yun ang totoo. Sana, Mark, mapagbigyan mo ako at ipapakita ko sa'yo kung gaano talaga kita kamahal. Ganun pa man, hindi inakala ni Mark na may babae talagang nagagusto sa kanya. Kaya naman, hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa. Matapos ng trabaho, lagi siyang sinusundo ni Jane sa trabaho para ipakita nito sa lalaki kung gaano talaga siya kamahal. Ilang buwan ang lumipas, hindi na napigilan pa ng dalawa na tuluyan na silang magkagusto sa isa't isa. E di naglaon, naging sila na nga nitong si Jane. Masaya ang dalawa sa kanilang pagiging magkasintahan at lingid ito sa kaalaman ni Josephine. 10 taon nang nakalipas, tuloy na nga napakasal itong si Jane at Mark. Hindi lamang iyon, dahil sa kasipagan ni Mark sa trabaho, sa tulong na rin ng kanyang asawa ay napromote ito at kalaunan napagtayo sila ng sariling negosyo. Hindi ito inasahan ng dalawa na maging ganito sila ngayon. Samantalang sa loob naman ng maraming taon, hindi naging seryoso sa buhay itong si Josephine. Umasa lamang siya sa yaman ng kanyang ama. Gala doon, gala dito, walang plano sa buhay.
Hanggang dumating ang araw na nagkasakit ang kanyang ama at humantong ito sa pagkalugi ng kanilang kumpanya dahil sa gamutan ng matanda. Hanggang sa tuluyan na nga nilang naibenta ang lahat ng ari-arian para lang makasurvive sa sakit ang kanyang ama. Ngunit ganoon talaga kapag oras mo na hindi na nito kayang ipaglaban pa. Bumagsak ang kumpanya nila Josephine at mag-isa na lamang siya sa buhay. Hanggang naisipan na lamang ng dalaga na maghanap na lamang ng trabaho para mabuhay at ito ang hindi niya inasahan. Samantalang dahil sa paglago ng negosyo ni Jane at Mark, naisipan nilang maghanap ng empleyado para may makatuwang sa negosyo lalo na at malapit na mga anak itong si Jane sa pangalan nilang anak. Hindi inasahan nilang dalawa kung sino ang kanilang aplikante sa araw na iyon. Walang iba kundi si Josephine. Kayo? Kayo ang may-ari ng kumpanyang ito? Paano ito nangyari? Hindi ba isang hamak ka lang naman na salesman, Mark? At ikaw, Jane, pumatol ka lang sa lalaking ito? Ang cheap mo naman. Josephine, alam mo, kung hindi dahil kay Mark, wala kaming kumpanya ngayon dahil sa sipag ng asawa ko kaya ito. We've owned our business. What? Napakasal ka sa kanya? Oo, Josephine. Asawa ko na ngayon si Mark at mahal namin ang isa't isa. Kaya nga friend, Jane, narito ako. Nagbabaka sakaling matanggap mo akong bilang empleyado niyo. Wala na kasi akong mapupuntahan. Josephine, alam mo, karma mo na ito. Sinayang mo lang ang mga panahon noon. Marami ka sanang oportunidad pero hindi mo binigyan ng halaga. Pasensya ka na. Oo, kaibigan kita Josephine. Pero hindi kita tatanggapin dito sa kumpanya namin ng asawa ko. Alam mo Josephine, alam ko na ang ugali mo. Baka bigla mong sulutin ang asawa ko. Mahirap na. Mahirap na magtiwala sa dati mong kaibigan na mapanglamang. Lumuhod man itong si Josephine sa kanilang harapan ay hindi pa rin nagbago ang desisyon ni Jane. Tuluyan na lamang umalis ang babae at naghanap na lamang ito ng panibagong ma-applyan. Han, ayos lang ba sa'yo na hindi mo tinanggap ang kaibigan mo? Tama lang yung Mark. Alam ko na ganyan talaga ang ugali niya. Magsilbing aral ito sa kanya at leksyon sa buhay niya. Hindi naman naging kawawa itong si Josephine dahil natanggap naman siya bilang isang waitress. Bagamat hindi ito sanay sa trabaho ay pinilit na lamang niya ang kanyang sarili dahil wala siyang ibang choice. Marami sa atin lalo na kapag nakaangat sa buhay minsan mapagmataas sa kapwa. Pero hindi nila alam kung gaano kataas ng kanyang lipad sa buhay, ganoon din kalalim ang kanyang babagsakan. Isang kwento na maaring may kahalintulad sa totoong buhay. Mga kaibigan, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa aking munting channel. Sana ay nasayahan po kayo. In advance, happy holidays to everyone. Keep safe always.